sa kabaguhan, Radyo Drive. Ang oras alas 9:35. Pulso. Mga nagbagang hiskutanan, mga mainit nga isyo, mabati ning tulumanon. Pulso. Opinyon sa mga butang lungsod nun, dinhi sa nasod ug sa gawas sa nasod. Pulso. Uban ni Ultra Frank Mendez. Sa tanang nagpa-ulbo-ulbo, good morning. May budag para sa tanan na mga suking tigpaminaw part sa bando karon, no? Labi-labi kapaspas ang tuyok sa panahon na nining mga panahon na, no? Pebrero na bag-o pa nga inunta nakaiwas ta sa celebration sa atong nga konstitusyon natong Pebrero 2 na atlan nga may pistas taguluan, di ba? Unya dayon na nitiluros kita ni anata sa adlawng Sabado ug Domingo paspas kay dagan sa panahon. Nakuno na magani ko nga mag-countdown na siguro ko para sa Pasko pero murag layo man sad, no? Basig makinong makasulti mo nga buang na magyud siguro ni Frank. Good morning, no? Dagantag mga giandam nga mga balita, mga information o labos sa tanan ang atong pulso kay mao man ni ang atong hagit challenge kini sa atong mga millennials nga naminaw dinhi nga mura ba og napagnan sila sa ilahang paglaom nga unsa na ni o daga magunon na ta sa COVID, naapay another COVID katong ingon nila nga UK variant o naapa, no? Sa record 25 na nga ni kuno ka mga kaso ang niya din sa nasod sa Pilipinas o niya abot agon saon pag tulitimbang sa atong mga manager nato sa panggoberno ni mga panahon kay muraman og ang atong mga foreigners tugutan pod nga makatugkad makaabot sila tugutan sila dawaton nato din sa nasod sa Pilipinas once nga gusto nila, no? Pero naay mga restriction ni noon og hugot nga mga protocol ang i-implementar niini. So ampo lang gyud ta nga mo subside part karon taon ako i-handos de kaninyo ang ato ang update sa COVID din sa atong syudad. Apan sa dili pa atong basahon ang atong pulso karon kay mao ni atong bairan sa atong pangutukan dinhi sa atong pagpadagan sa atong programa sa dialogue sa DND o UP. Doon na kuno'y positive nga development. Pananglitan, magkauliay ang kabubuton nilang duha. Unsay mga maayo nga termino nga inyong ikasugyot para ang AFP Philippine National Police tugutan nga makasunod or makasulod sa campus, sa UP campus. Akong balikon sa dialogue sa DND o UP. Doon na kuno'y positive nga development. Pananglitan magkakauliay ang ilang mga kabubuton nilang duha. Unsay mga mayong termino nga inyong ikasugyot para ang AFP o ang Philippine National Police tugutan nga makasulod sa UP campus. Ang atong contact number 0955-336-4025. Part sa di barugay, ang atong weather report human sa weather report atong panikamutan maistorya nato si kani congressman kani city mayor din sa ato sa Dakbayan sa Kagidoro Gamaw si Mayor Tenex, Congressman Tenex. Akong ipa-comment siya kabahin sa kining kaso nga finally na isyo ang desisyon sa Sandigang Bayan First Division nga convicted siya sa 3 counts sa graft o 3 counts sa malversation. Munay ato nga nahibawan taas-taas kini nga mga katuigan kung pahinuntan og di siya mag-file og motion for reconsideration. Dako pahinuon ang puruhan nato nga or on the part of Congressman Tenex, hayag-hayag pagyapon di siya mawad og paglaom ni kay Pong Pania. Mo nang ato nga pangayoon nato siya og dugang nga clarification ang iyahang pag-analisar sa mao nga conviction nga apil si napulis nining bahina nga gipakana og di palang dugay, no? Kini may kalabutan na sa PIDA. Part si Ma'am Luz Mercado niya karon diri sa Pikas atong paminawon ang iyang weather report karong adlaw kay kagabi nakatimaho ko dunay information ako nadawat nga duna kunoy low pressure area.
kagahapon sa buntag sa pagpaminaw nato sa report ni Ma'am Los, wala pagkagabi duna na. Sa dugang clarification ani karon sa Pikas Kalinya si Ma'am Los Mercado. Ma'am Los, good morning. Salamat. Og maayong buntag sa kaninyo din sa tong stasyon og mga suking sig paminaw. Weather update karong adlawng Sabado. Kabahin sa ato ang weather system, localized thunderstorm. Ang pagyapoy ng mga kapiko tibok dapit sa Mindanao. O karong panahon adunay pundok sa dagom or cloud cluster nga napakini sa gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Din kini nga mga pundok sa dagom ginamonitor sa pag-asa o sa karon wala pa kini sulod sa atong Philippine Area of Responsibility o expected samtang kini magapadayon sa pag-monitor kalabot nini mahimo na siyang isa ka low pressure area din karon na abot sa gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. O karong adlaw mas natin inistong dakbayan or tibok dapit sa Mindanao nga do na paghihapon mga pagdagom sa hapon or sayo sa gabi. Sabi nat mga bukid nga dapit mas natin kini inubanan nga do na mga kalit nga pagulan, pagpanugtog, pagpangilat, apekto na sa ginatawag, paghihapon nga localized thunderstorms. O ang coastal areas palibot sa Mindanao, hapsay nga to na sa kangan ang kondisyon sa kadagatan. Dala sa mga hangin gikan sa silakan nga to na ang silakang direksyon. Ang kabugnaon so ada temperature taganin ang kadlaw na sinating nasa 22.4 degrees Celsius. Then expected tibok adlaw maabot sa kainiton ang temperature nga 31 degrees Celsius. Oras karon alas 9:40 na sa buntag. Gikan diri sa Pag-asa DC, Mologan, El Salvador City, Luz Mercado reporting. Ma'am Los, katong hunghong ako nadawat kagabi dili dito tinuod kay sa imong gika-describe tapok-tapok ga-assembly pa ang atong mga dagom og panganod gawa sa Philippine Area of Responsibility, meaning wa pay LPA. Wala pa LPA diri sulod sa ato ang FAR or Philippine Area of Responsibility. So na mga pundok sa dagom na sa Palau area. So, expected kung magpadayon pa kini mahimo ng isa ka low pressure area. So, una kinapadayon natong monitor, kamulo mo padulong din sa ato ang far light. Okay, nakuha ko na, nasabtan ko na kay katong sultin ako, ingon siya nga na-LPE, naana sa basin og siguro pagsabot ang Palau maunang Palawan aton ipasabot ang Palau gawas pa sa Philippine Area of Responsibility dool na dapat part na sa ika 53 man siguro kining state sa ditong dapita sa Amerika. Palawan ato ang area pero kanang Palau gawas sa Pilipinas. Okay, lahi na nga country nga naa diri sa east nga bahin before na siya ato ang Pilipinas, so sa east nga part Pacific Ocean. Yeah, sa Micronesia, no? Micronesia nga mga lugar sa Guam or nga. Sige, Ma'am Los, happy weekend. Okay, you're welcome. Alright, di pala dugay, nabati na to Ma'am Luz Mercado, direkta gikan sa butan sa Pag-asa DOST kung Department of Science and Technology. Part atong panikamutan, Rek, mamalihog lang ko nimo atong panikamutan nga makontak nito si kani City Mayor, kani Congressman, din sa ato sa Dakbayan sa Cagidoro si Congressman na Tenex Haraula. O maginaot ko nga available na iyang linya sa pagkakaroon aron nga atong pagkaganabian na siya kabahin sa maong di pa lang dugay desisyon gipakanaog sa Sandigang Bayan First Division. Ang ambot o 15 presiding officer pero ang ponente sa maong pagsulat sa desisyon lain man, no? Kadyutan ni Bagting na ang ato ang telepono. I hope nga mahakop ni Congressman ang maong panawagan nato kay nag-okay naman to siya. Ang puninti sa maong gipakanaog nga desisyon sa First Division mao si Justice Edgardo Caldona, no? Matud pa diri sa akong nadawat nga report ato nang balik-balikan na sir na mino ka man ugaling kining suway na mi og tawag diha kanimo og kay baw ka kinsa gatag sa number na hindi ko ka hibalo taga Bulwa, no? Unya siya ingon siya nga
Ultra Frank, mamaliho ko ihatag po ning nga number nga to ka nga kani nga ni Ultra Roldan kay siguro ngayon bot ipasabot patawagan baka para nga dunay inunta chance makagayon po si Congressman Tenex maka-explicar siya nining pork barrel nga issue PDAP no. Pinagi ni Napolis nga si Napolis nagagama-gama og NGO kunuhay kay adto i-channel ang pundo gikan mismo sa PDAP matud pa sa makita taman ni ang iyang structure sa pagpresentar sa kaso sa iyang side no sa mga previous nga mga hearing nga gihimo dihang dapita sa Sandigang Bayan og meantime akong basahon ang text sa maong or news item kini may kalabutan na sa desisyon gipakanaog ni sa First Division sa Sandigang Bayan ditong dapita sa Manila. Nagingon dire no samtang atong i-connect pa ang linya pagbalik dihang dapita sa pinuanan ni Congressman. I do not know naa ba siya dinhi sa atong syudad or nakalarga ba siya kay you know what ang usual part of the criminal rules on criminal procedure part no once nga mapahamtangan ka og kining guilty or basahan ka sa kaso kinahanglan present ka labi na sa mga dagko nga mga kaso kadtong pinakagamay nga mga kaso pwedeng abogado nimo ang maminaw sa conviction pero mga dagko nga kaso kinahanglan gyud physically present ang accused nga basahan sa mao nga decision o mo nang nakapangutan ako to baka kini siya sa Manila or ni aba dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro adjot lang ha basig okay. Siguro ang akong na siguro number kay basin og di sa gadaw siya lain man nga number pero ako man tong gingnan nga mao ning number sa Radyo Ultra mo kontak nimo. Kini lang siguro ako number kay aron paglili niya ay si Frank nagyuniyo o basin mo ingon siya nana ba. Kidjot lang ha. Dera dadana. Okay. Now, ako sang basahon ang portion sa text sa news or sa press release. Kay di na to madahan ang pagbasa sa kaso kay consisting of 103 pages. Unya wa sa ko makahawid na ng mao nga gibag-on sa nasuwat nga desisyon ni Justice Colnado sa bato nga Justice Edgardo Calduna na Rambul. Oo. Alright, ang Sandigang Bayan matud pa mi convict sa usa ka businesswoman si Janet Lim Napolis og usa ka kanhi mayor representante sa Dakbayan sa Cagayan Constantino Haraula and 3 others. Dunay lain nga mga tulo ka mga kauban sa multiple counts sa graft o malversation nga may kalabutan kini sa napulo ka bilyon ka pesos nga pork barrel scam. Tipik lang lugar no kay in fact wa mag kapareha ang PDAP nga pundo ni sumal sa akusasyon awa gyud no wala gyud sumala sa akusasyon 20.8 million ka pesos. Sa lain pod nga source nako nga dadawat nga information niabot lang kay og 19 plus ka milyon ka pesos. Na ako lang lahson pagbasa ha. Mientras tanto ato lang siguro siyang balikan na rekabasin pa og naligo sa badiha no or nag-golf ba ni si Congressman kay hilig kay ni sa golf. Oo. Si Congressman Tenex Haraula sa 103 ka page nga desisyon ang anti-graft court nagpakanaog og desisyon nga si Napolis, si Haraula og 3 others sad-an sa pagyatak, paglapas o sad-an sila sa 3 counts of graft and 3 counts of malversation charges for packeting. Pagbulsa sa labing menos 19.2 million nga kapisos nga PDAP nga allocation nga gidagaan kini og pork barrel usa kini ka budget provision nga ihatag kini sa mga constituents diha mismo sa tagsa-tagsa ka mga distrito kanadto pa. Kini part nga issue sa PDAP wa pay desisyon gipakanaog sa Supreme Court nga unconstitutional no. So duna nag-uso ang mga PDAP kaniadto. The anti-graft court nagingon nga ang akusado nagagamit
sa iya sa gobernong ahensya kining gitawag nga Technology Resource Center o iyahang NGO ni Napolis nga katong giingon niya nga Countrywide Agri and Rural Economic Development Cared Foundation nga dito ihuwad ang pundo sa PIDAP. Okay, nakuha na ninyo picture, no? Usab nagatubang sila og kining silot gikan sa 12 ngadto sa 18 anyos age count sa malversation conviction. Nakita na ninyo nga lisod-lisod ni, no? Tungason kini pero naapatay mga legal remedies nini. Pwede pa tam abot dito sa Supreme Court only to invalidate the findings of the Sandigang Bayan. Pero nahibawan na to, mag-file siya og motion for reconsideration, which is part of the procedure. Di ka man makalaos pag-apilar dito sa higher court kung dili ka mag-file usa og motion for reconsideration. Ang tumong sa motion for reconsideration, mao nga tagaan og panahon ang korte sa pag-review. Kay basig dunay mga ebidensya nga wa ma-appreciate, napakyas pag-appreciate ang Sandigang Bayan na ng mga higayuna. So, gani, kung paminaw na to or i-quote na to ang statement ni Congressman Tenix, ingon siya na convict siya for lack of evidence nga gipresentar sa mga prosecutors. Si Napolis ug Haraula as well as TRC officials gipayla ang mga ngalan katong convicted nga laing tulo mao si Rosalinda Laksamana, Belinda Concepcion, and cared officer nga mao si Mylene Encarnacion nga sila pud nga usab gi sentensyahan from 6 to 10 years in jail for each of their respective graft conviction. By the way, basig matingala mo, there is another conviction sa graft and another conviction sa malversation. Managlahi ni sila, ha? Alright. Si Haraula sa pikas gabahen nga bugtong akusado nga konviktado for 3 counts of direct bribery, charges for receiving 2 million kapisos nga bribe gikan mismo ni Napoles. Dinigalibog ko, no? Mao siguro ni ang kay ang direct bribery part, I think mao ni ang naa sa atong revised penal code managsama sa malversation. Unya asa ang graft nini nga moy akong gapangitaon. Graft is a separate law kining Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. Mao nang special law kabahin sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok sa mga public official and employees sa atong gobyerno dinhi sa nasod. Ang Sandigang Bayan mimando usab kang Haraula nga iuli ang 6 million ka pesos ngadto sa gobyerno or 2 million ka pesos for each count sa direct bribery conviction. Si Napoles was convicted of plunder kung atong mahinumduman natong 2018 nga kini may kalabutan sa 10 billion ka pesos nga pork barrel scam o sa pagkakaroon gitinil siya naa gipreso sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Sawa pa ang iyang conviction, si Napoles usab nakitaan nga sadan sa mga charges of serious illegal detention of her distant relative Ben Horloy netong 2015. Basig wa niyo mahibaw part, no, nga or nasayran ba kaninyo ang serious illegal detention usa ka heinous crime, capital offense kani. So kung capital offense di ka gid lugar pwede mabuhian, di ba? Even at the time nga pending pa ang kaso na kini be prior to her plunder conviction, na police was also found guilty of charges sa serious illegal detention. Mauna nang kakitabo 2015 pa. Sa akong pagtuo murag napulo naman siguro or pila ba katuig na karon si Napoles nga gayaka-yaka karon dihang dapita sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, no? Ug yang tubangon kay mamagid na ang inunta mga consequences kung panilitan nakayata ka sa atong mga balaod sa pagkakaron. Ako sublion atong pulso karon dinhi sa atong pagpanaguban sa dialogue sa DND ug UP doon na kunoy positive development. Panalitan magkauli ay ang ilang kabubuton sa duha. Unsa may maayo ninyong ikasugyot nga mga termino para ang AFP o PNP tugutan nga makasulod sa UP campus. Ang atong contact number na ini
nga basahon nato ang inyong mga pulso alas 10:30 ngadto sa alas 11. 0955-336-4025. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Alright, padayon ta din sa ato ga pagpanaguban. Sulayin tang pagbalik, pagkontak si Congressman Tenex nining bahay na. Sinya silang korek kung mupaka na ang telepono nga open na siya. Kay atong undangon ang pagbasa sa uban pang mga hugna sa mga balita nga tong itunol dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Dirita sa update sa COVID. Alright. Pila ganitong kagahapon murag ni minus karon nadugangan ta og 31 ka mga bag-ong kaso sa COVID dinhi sa atong syudad. We have a total of 3,393 ka mga dugang or total nga number of COVID cases dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Og kay bawo ka na pulos mga local ni. Oo. Unya, 249 active nga mga kaso, 80 na karon sa Northern Mindanao Medical Center, pipila gitaho nga naa sa mga pribadong hospital. Unya, 166 ang mga outpatients, tulo ang ROF o LSI, 2,969 ang mga naka-recover. Maayo nang ilang pamuan-pahon, pwede na sila maka-tune in din sa Pulso, maminaw sila sa atong programang Pulso. So, kumusta man mo? Manginaot ko galagsik kanunay ang inyong panglawas samtang nag-monitor din ng atong broadcast nato sa programang Pulso. Alas 9:30 kiningadto na sa alas 11 ang takna sa kaudtohon. Unya 175. Well, subo kayo nga bati ta 175 ka mga kinabuhi ang nakalas gumikan sa mao nga mga pangitabo nining gikadlukan gikaentapan nga mga COVID, no? Di gid ta mga kumpiyansa, no, please, no. Ato og yung magbaigmat kita kanunay, extra careful ta, maminaw ta sa pulso kay ang pulso wala magpabaya sa iyang nga obligasyon di kaninyo nga magpahinumdom kung mahimo sulob gyud ta, dili kun mahimo himuon ta gyud nga magsulob ta og face shield, face mask, unya mag-social distancing ta, no. Part dunay latest development pero actually gi-practice na kini nato, no, sa mag-usapa sa ato mga driver, no, mga private cars ug unsa pa diha. Wala na gyud, sige na lang, di na lang ta kay para makapadayon ta. Anyway, gibasa naman nato ning mao nga text. Ako lang siguro i-explain di kaninyo ang graph. Kay diri sa lain nga press release, graph man unya na po'y direct bribery. Unsa ba ni oy? Mo lagi. Ako lang i-explain di kaninyo karon taon. Di lang ta ko refrain ko to explain about this kay naman ta si Congressman Tenex ang makasulti niini. Pero di man nato makontak, anugon gyud kayo. And so, akong ipasabot diha kaninyo nga kining asa na gani ko? Nawala na ko part bitaw. Dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa daghan man ta og mga hilisgutan. Pero bayn-baynon nato ang panahon. No, bayn-baynon nato ang panahon. Kadiyot lang ha. Niya pa ko'y mga balita or press release nga ato nga basahon gikan ni sa asamani. CDO Chamber of Commerce nakadayeg sa administrasyon ni mayingon ta ko dungkoy ni Bambi Imano sa MISOR. Labihan nga nakadaig si Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated kon Oro Chamber. Si President Robin Bigafria sa pagdumala ni Governor Bambi Imano sa Misamis Oriental, labi na siyang gitawag nga game changer nga proyekto sa lungsod sa Claveria, ang Provincial Agriculture and Development Research Facility. Matod ni Mr. Bigafria, mahimong investment hub ang 7 ka hektaryang luna alang sa nagkalalaing negosyo nga mosulod sa lalawigan. Tinuod na. Kay di na maproblemahan ang magbutag negosyo. Kaya na magganganga naman ng 7 hektarya nga na mo dawat. Just in case og dunay mga investor. So, I hope nga na ay makabutang. May gidutag wala na ning pandemic kay murag sayon sa atong mga negosyante
ang pag-put up og mga negosyo, no? O naanay mga negosyo makatag kinig mga benepisyo. Ang benepisyo ni part employment opportunity mo arang-arang atong kinabuhi, magkutay-kutay kini, and then ang kaluntaran nini maong pagsaka sa atong ekonomiya dinhi sa ato sa lalawigan sa Misamis Oriental, unya mo spread pa kini dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagaydoro, kay maayo naman sila ang atong pamilya nabuhi na. Ang mga pamilya mo sakay og jeep tugbo gikan sa Claveria, muhunong diha sa mga mall, mag-shopping na kay daghang sapi sa pagkakaron wala sa. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Part ang atong oras pakicheck lang, alas 9:58 na din sa ato nga pagpanaguban sa atong tuluban ng kadyot lang ha, kay isiga man ni akong cellphone, asa na ba ni ang iyang off. No? Sulawa kadyot lang ha. Kamera ni siga mode be. Ay sayo na kayo ni. I-off sa kadyot. I-off sa nato ni kadyot oy. Kadyot lang and then be sulawa oy. Kadyot lang ha. Siga mahurot ni atong baterya nini. Actually doon ako ibalita. Oo. Dire sa atong cellphone paki-operate palihog na rek, grabe sa nigtigulang no. Di naman makahibalo pag-operate sa cellphone nga Android. Android no. Oo. Tanawa ko no rek. Palihog lang. Okay, nala sige. Gikasubo na to, atong gipalaom kamo nga naanta si Congressman na Tenex ambot og Congressman, wa ko magpabaya, akong gituman ang akong gisaad kaninyo nga maningkamot ko nga ihatag na to ang panahon para diha kanimo nga maka-explain og maayo kabahin sa nahitabo nga conviction bato kanimo. Pero taas ni nga inunta nga panahon pa, no? Taas ni nga istorya. Og kung panalitan i-deny ang motion for reconsideration diha mismo sa First Division sa Sandigang Bayan, panalitan i-deny, muna ng panahon nga mag-apelar siya direct ngadto dito dapita sa Supreme Court. Oo. Dito i-apelar niya ang kaso, basahon ang tanan, ang mga merits o mga demerits. So ang desisyon mag-agad na lanta o unsay desisyon ipakanaog gikan mismo sa Supreme Court. Inguna na ang sit-up pero taas pa ni nga proseso, no, taas pa ni nga proseso. I need to understand that Congressman Tenex, he being a lawyer by profession and being an accused of the Priority Development Assistance Fund kwarta, din dapita sa Sandigang Bayan, he himself, no, kining wa siya mag-defensa personal siyang kagalingon, no. I think she is being represented siya pong anak nga abogada. Salig niya ang tanan, ingon na panalitang coach lang siya, assist lang siya, aron nga ang iyang anak sa akong pagtuo mo ay mo presentar sa mga ebidensya, no, mga ebidensya. Pero mo lagi na og unsa man ang mga nakuha, pero ang ilang accusation mao nga ang prosecutors kulang sa mga ebidensya pagpresentar, and maybe ang Sandigang Bayan had a different interpretation insofar as the evidence being submitted to the Sandigang Bayan. Sa Sandigang Bayan, tulo na ka mga judges ang naglingkod niya na. Napalong Regidri ko? Restart lang? Oo. Di mo palong ba? Nahurot ng lang baterya. Paspas kayo ba ni? Laining akong Android. Way puli-pulis baterya. Okay? So, kining, on the other hand, nakaingon ko nga kining, ang iyang conviction, 3 counts sa graft o 3 counts diri sa malversation. Okay. Sa malversation part, ato sa lagtod ka pasulti para masabtan ninyo mayo, general law kini sa revised penal code.
ang graph sa ako na pagpasabot earlier, special law, Republic Act 1319. So managlahi, pero ang managlahi sila kay ang element sa crime nga nahitabo sa diri sa graph diferensya sa element sa crime diri dapita sa malversation. Ingon na ang sitwasyon. So si Paritli nakita sa Sandigang Bayan nga ang akusado is liable to the graph at the same time liable diri dapita sa malversation. Managlahi silbi. So tungod kay managlahi man, mao nang napamtangan siya og lahi-lahi nga mga 3 counts sa graph og another 3 counts sa malversation. Doon ay corresponding number of years nga iyahang na number of years nga gipakanaw gikan mismo sa Sandigang Bayan. So iyan ang atubangon. Meantime kay siya mag-motion for reconsideration man, dili pa siya mabutang sa kalabuso. While pending ang mao nga kining motion for reconsideration for finality silbi. Oo. So maginaot nga kining mga butanga kining gipaabot nga motion for reconsideration, it will enlighten more on the part of the Sandigang Bayan the position of the accused. Perhaps there is a miscomprehension of some sort of an evidence being submitted by the prosecutors, but eventually ma-enlighten ang ilang anuna nga makaingon na yung Sandigang Bayan ni amandi ay ni nana din sila no di ba? So kung ingon na i-acceptar ang motion for consideration, tiway na, wala na, no? Kay gawas kon i-deny ang motion for reconsideration. Kadyot lang ha, kay doon ako balita sa pamulis. Tanaw nako og matris pa ba ang balita sa kapulisan silbi, mga pangitabo din sa atong syudad. Kadtong nahitabo nga dunggab. Tanaw nako og matris pa ba ang atong oras part dinhi sa ato karong pagpadagan alas 10:05 na dinhi sa ato nga pagpadagan sa programang Pulso. Now gusto nako madungog inyong tagsa-tagsa ka mga pulso, no? Di ko na lang ang ipahinumdum de kaninyo kay basig masakitan mo ba? Di ba? Mingumdayon mo nga, grabe si Ultra Franco. Sige gini sa magsulting gikuli na, ay, si kuli bitaw. Challenge kini ninyo. Mo na nga adlaw-adlaw niya gining pulso. Mo ning pagbaid sa atong hunahuna part. O bairon tagyod ang hunahuna. Kay aron sa ingon kung baid kanunay ang atong hunahuna. Wow, si Manoy ni balik na pagabatanon, no? Marikol na niya ang history ni Magellan, kinsa si Lapu-Lapu ingon na. Pero sa pagkakaroon kung alanganin, mingon siya kinsa ganin na si Lapu-Lapu, mao ba na ang atong gaun-unon na mao na nang ang problema. Di ay report gikan mismo sa kadjod lang, no? Exhibition ang atong bag-o nato nga provincial commander sa Bukidnon, daghang kaysa og mga report nga iyahang gisubmit sa regional office, kadjod lang ha. Akong ituris usa ang report gikan mismo sa dinhi sa ato sa Dakbayan og wa ba tangtang, no? Kadjod lang kay ibaw ka na. Murag erratic ang atong internet sa pagkakaroon. Gahapon galisod nga ni kog access sa internet. Naa ang internet pero ang mga gipangita nato sige kakurog-kurog. Oo. Alright, di ang report, no? Ang atong kapulisan dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan may record sa usa ka insidente nga stabbing or dunggab. Matud pa sa balita, ang biktima na ilan sa usa ka Elden or Namnam ang nickname, Elden Clarito E. Pontellas, 34 anyos, ulitaw, taga-Punta Makabalan din sa atong syudad. Nabiktima siya sa dunggab pinaagi ni Kim Francisco E. Cabaraban, ang maong suspetsado. Kining apeliduha na agad sa Makabalan. 46 years old, minyo, nagapuyo pod sa Punta Makabalan. Nahitabo kini mga alas 6:20 ang takna sa kagabion. Human na dawat ang report sa Police Station number 5 din dapita sa Agora nga dunay usa ka stabbing incident
o ang duty personnel nato mga panuna diha-diha miadto sa nisgutan nga dapit o uban kini kanang mga dalan nga gagmay no iyang giatangan didto o sa pathway sa Punta Makabalan. Si Kim Francisco allegedly ingon nga mi-switch off sa suga sa poste. Kay gabi naman lugar ni bag-o pang gabi. Grabe no, deliberate ang iyang planos pagpatay kay iya man yung palong ang suga. O when Ilden Clarito nilabay muagi na unta siya gumikan sa treachery suspect stab midunggab sa mga biktima o mi layas sa wa mahibawi nga direksyon. Sa laing bahin, ang biktima gidala dito sa hospital sa Northern Mindanao Medical Center apan gingon nga dead on arrival pinaagi sa attending physician. Ang stab wounds naa sa tiyan ug sa liog. Fatal ang liog. Fatal gyud ang liog. So I hope nga matrace ninyo kining maong suspitsado mga kapulisan. Please lang ani anang kutsilyo part na apay sa kuban. Oo, para mani igulgol na to in town og kuan kanang isda itsura sa kutsilyo. So mao ni ang ato na balitaan o report nga ako itunol di kaninyo additional information no. Unya di apag laing balita betanaw na to lantapan Bukidnon layo-layo ni basig dili mo interesado ni no. Dirita sa lain nga mga pangitabo na ay kaso nga estafa sa Valencia sagday na lang kay personal man na nila no. Maramag na grabe nga mga apprehension gihimo ubos kini sa pagpangulo ni Colonel John Mark Lagare no. Alright, ni ay bag-o nga balita. Di ba nagsulti ko nga naatay deputy or regional director sa PNP, Deputy Silve, no? Assistant Director for Administration nga mo si Police Colonel Ronaldo Cabral. Okay. Sugod na siyang trabaho. Siya part mo ay nangunay sa pag-administer Silve sa usa ka turnover of command ceremony sa Camiguin Police Provincial Office nga giatol kini sa flag lowering nga gihimo sa Regional Headquarters Grandstand Camp Lieutenant Vicente Alagar, Lapasan, Cagayan-de-Oro kagahapong adlaw. Sa ato pa imbis ditong dapita sa Camiguin gihimo dire sa ato sa regional nga level ang turnover ceremony nga gihimo. Gipulihan na didto ang ilahang provincial director ditong dapita sa Camiguin, si Police Colonel Wilbur M. Salaguste, ang kanhi Chief Regional Personnel Records Management Division base sa diha sa Campo Alagar na siya nag-opisina. Mao na karoy gitudlo ga acting provincial director sa Camiguin Police Provincial Office. Siya part taga Miss Ok. Kaila sila sa mga kuan, mga parohinog. Oo, doon ako ibalita kabay ni parohinog karon nga taud-taud ha. Unya kuan ni siya na class 1997 sa PNPA. O ingon pa niya nga iya kunong gisaan nga padayon niya ang mga programa, ang mga kampanya kabahin sa kalinaw kahusay o iya pagyukunong panghingusgan. Tinuora na do ha kay basin og dili na matinuod nimo og istorya magakayamukat mo dihang dapita sa Camiguin. So nanay bag-o dito nga provincial director wa man ibutan dero kinsay gipulihan niya. Ang outgoing mao si Police Colonel Rene Solidarios, no, si Rene Solidarios maoy outgoing silbing amo to gasa si ibutan be will be due for retirement. Okay na siya sa non-duty status sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit. Mag-retire na day siya. Okay. Inana magyod at the age of 56, 56 anyos ang atong kapulisan o ang AFP pwede na sila mag-retire part no. All right, grabe kadaghan diri nga mga insidente sa Bukidnon. To the credit of the newly installed PNP Provincial Director in the province in the name of Police Colonel John Mark Lagare,
anak ni Insoy. Oh. Ya, tagalapasan ni Santo Niño, baka na Santo Niño pag right side, pag paingon nimo sa Agora, na ay lang balay diha, ilang ancestral house. O, ambot o kumusta na si Insoy ni Baw anak ko, yung papa namatay na, si Inday, ambot o kining naiksong pulis niya ninin, disgrasya vehicular. Alright, kadyot lang kay kaayo ha. Okay, mana kay pulos mga pangitabo ditong dapitas Bukidnon basin og dili kay mo inunta sa pagasulti interesado. Okay? Na mao na to ang atong mga hinakop nga mga balita nga di na ko mahimo pakyason sa pagbasa kay importante kini labaw sa tanan. Importante kay iniata sa radyo ang atong trabaho, ang primary duty nato pagatud man sa mga information ug mga balita, di ba? So gusto nako nga mapura kamo samtang magsunod dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programang Pulso dinhi sa Radyo Ultra. Ilog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Alright, nagpaminaw mo kanunay pinagi din sa ato nga pagpadagan sa programang Pulso din sa Radyo Ultra. Manukad ang mga programa alas 9:30 hantod na sa alas 11 antak na sa kaudtuhon. Oy, hapit ng Valentine's. Ay, dugay pa man ang pizza 14 no kay pizza size pa man ron ugma Domingo. Mga semana na Valentine's Day na. Hapit ng Happy Valentine. May muutan ni usahay da. Okay. Kadyot lang ha, naminaw magaling karon si Emmanuel Abariento sa Xavier Heights. Oo. Kining ang imong pulso number 2143. Ilista. Oo. Unya kay membro ko nun siya. Ako sir, aktibo ko nga membro sa KOBC. Good. Kay ug unsa may mga development, unsa may mga balita kalihukan ninyo sa KOBC diha, ihatag diri nato sa Pulso, ipadangat. Ha? Unya siguro nimo nga tanang KOBC maminaw gyud dinhi sa Radyo Ultra. Ayaw sugot yun nimo nga di ko maga-inform ni Ultra Frank unsa atong mga kalihukan dinhi. Kondisyon maminaw gyud tahurot. Di ba? Alright, ang imong contact number, ang PB number nimo 2143. Ingon ni kadaghan dili ni hinagad ha. Lahi ni sa udang ay kinsa katong gusto nga magpamembro sa Pulso, mao na man wala. Ang gusto nako kamo nay magboluntaryo. Ha? Kamo nay magboluntaryo kay lisod na kayo mga aghata niya way panahon nga maka-anhi labi nagdon na tay mga social nato nga mga gathering na tay yearly nato nga annual assembly dili mo makaanhi dinhi kay ang rason unsa bakaha. Ultra Frank, wa man mi ikapiliti. Unsaon ta man na? Oo. Nala sige. Mo na ha unya dayon kining kun namino magaling karon si ihatag ang full name po nimo. Nalimtan ako ang first name, Bong Bato. Naminaw man karon si Mr. Mondelo kanang iyahang monitoring diha sa iyahapon nga tailoring shop nga mura og dako kadako sa refrigerator pusa kusog kaayo ang ihatag sa akong full name kay aron nga matagaan po nako ka contact number Pulso PB number kay usa ka sa mga diehard full name ha. Kining si Mr. Mondelo naminaw nato diha sa pagkakaron. Good morning diha kanimo. Nalimtan ako ang imong first name, ang nickname silbi nimo, no? Gusto nako ang full name. Ha? Sige text karon dayon kay para nga di nako malimtan aron paglilin ako didto sa ako nga record book nako sa paglilin ako maapil pagtali ang imong PB number para ma-establish nato atong kontak kay usa ka sa mga loyalista dinhi sa ato pagpadagan sa programa. Pareha lang mo ni Dudong Lagunero, no? Nga bisan og mamahaw magabalhin og lamisa tuagi sambilay ang mao nga radyo kay gusto ko siya maminaw ilabi na dinhi sa ato nga pagpadagan sa programang Pulso. Oo. Good morning dong kay nabalitaan ako nga okay ka na og ayaw pagpabaya sa MP kay mao ka na ang makahimsog nato kanunay.
Maingon siguro ni Dodo sa man gitudluan man nito hinuon ta nini oy. Oo, bitaw. Joke only. Ha, joke only. Good morning po ni Ma'am Silay Lagunero din dapita sa 5th and 21st Streets Nazareth Cagayan de Oro City. Kompleto. Good morning sa tanan nga mga namino ni Colonel Dala, ni Elmer Dala, ni Ma'am Elizabeth Basilgo de dapita sa Lumbia, pasabunta nga nakamo sa Kemsog, Kapiskay. Mo gina atong mga pagpangalia. Bisan pobreta pero mura tag milyonaryo, ilabi na kung magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Alright, usa ka item na lang sa balita andi magisguta, ha? Og sa mga nagbagang nga isyu karong mga panahon na. Ang mga tinugyanan sa balaod mi-implementar di pa lang dugay. So sa ka-order gikan sa korte nga freeze order. Ha? Kabahin kini sa mga propiedad sa usa ka konbiktado nga drug personality. Alright. Ang PDEA o ang Anti-Money Laundering Council matud pa nagdungan kini sila nga ilang pugnan ang mga propiedad sa usa ka Rico Bacon. Nahimutang dinhi sa atong syudad og naapoy iyahang mga kabtangan ditong dapita sa Metro Manila. Kinsa ba ni Bacon? Si Bacon gidakop uban siyang asawa ug ang iyang brother-in-law diha siyang balay sa Barangay Bulwa dinhi sa atong syudad. Giserve ang warrant, no? Nga na-issue pa sa 2017 after 3 years or 4 years na hapit kay 2021 natultulan ra gyud siya part. Konbiktado kini sa illegal possession of drugs, firearm, ammunition ug mga eksplosibo netong duha ka tuig pa. Okay? Ang pinuyanan ni Bacon sa Bulwa diin siya gidakop, kini kuno nahisakay na sa iyang property, ang pinuyanan nasakay na sa listahan nga gisubmit pidagi sa PDEA o sa Anti-Money Laundering Council. Gipangayo ang order gikan mismo sa korte. Ang team sa PDEA o sa AMLA matud pa bibutang na sa mga pagpahibaw diha mismo sa balay sa gate mismo ni Bacon ay taga-Bulwa. Inyo siguro ning silingan din ako may bawasan na dapit, no? Naana ko noy nakaplaster diha nga dako nga signage nga kining balaya gipahibaw kamo una sa tanan nga ubos kini sa freeze order nining gipakanaog nga desisyon sa mao nga korte. Si Wilkins Villanueva, ang PDEA Regional or Director General, na promote man ni siya, no? Maoy nangunay sa pagbutang og mga notesya sa ganghaan or gate sa balay ni Bacon pagpaybaw ngadto mismo sa katawhan. Si Wilkins Villanueva nag-ingon nga ilang na kaplagan gikan mismo sa AMLA nga si Bacon magtiayon silbi mo'y tag-iya sa 19 ka mga kayutaan, real estate properties, apil na ang mga balay, houses man, including houses in Cagayan de Oro and Misamis Oriental. Napagibalay niya sa Misamis Oriental na condominium ditong dapita sa Metro Manila. Si Bacon matud pa ni Villanueva, ay ngilngig kay kini nga member sa Osami City-based Kuratong Baliling, mao kini grupo nga nahibaw-an nato nagbuhat og mga krimen sa pamandiay o uban pang mga criminal activities. Some of Kuratong Baliling's top leaders, mga dagko nga official kunuhay. Wow, official pa yun sa Kuratong Baliling. Ibaw mo, napatay na, no, sa mga police operation. Apil na niini si Rinaldo Paruhinog Sr. nga maoy mayor kanhi 2017 ditong dapita sa Osami City. Nahibaw-an nga kining balay sa Bulwa mo'y gigamit kini nga i-draft, ipundo ang mga proceeds gikan mismo sa negosyo sa drug trade. Sa ato pa neto miaging mga katuigan ang nagsupply sa shabu nato dinhi sila. Oo. Nya diha lang sa Bulwa
gibutang. Siguro may imagine na to, ayo, ayo. Saan? Drop lang ingon na, no? Automatic na kay basig na yung mga text diha. Di na to may bawa ng ilang mga pamagi. Grabe ka dato nila pa. Part, kung panalitan ay kondominium nimo. Kunya na akapay 19 ka mga different nagkalalaing mga real estate nga asa ba na himutang. Grabe, dato ka na gyud, no? Kunya, syabu lang. Busa ka mo, mao din ni sila nga mamaligya gid sila og syabu kay aron pod mapareha sila ni Mr. Bacon. From their investigation, ang PDEA ug ang AMLA nakadiskubre nga kini si Bacon usab na nag-iya sa usa ka construction company. Wow! Nga nagdeklarar og income lamang matagbuan nga 15,000. Kinsa mo simutuo na ng 15,000 oy. Si Arthur Bacule, a junior, ang AMLA financial investigator nagingon nga unsay gikadeklarar ni Bacon nga mao iyang kinitaan o kantidad sa mga propiedad nga iyang gipanag-iya, di gyud magakapareha, di matandi. Usa lang ka kondominyo, pila man na. Mag-monthly ka na siguro 25,000. Hantod nga maimpas. Oo. Alright. Si Bacon, base sa record sa AMLA, kining anti-money laundering, si Bacon adunay mga bank transaction og mga property, mga propiedad nga iyang gipanag-iya, hundreds of million ka pesos. Grabe ni si Bacon. Uy, pakuskusara ko na ng imong kuko, magpaliwat Grabe sa mo, millions of pesos part, pero elgaten. Kini nga kwarta. Ingon siya nga imposible gyud kay di man kini maka-commensurate sa iyahang kinitaan nga 15,000 ang buwan. Tikasan gyud kini, no? After implementing the freeze order, si Bacule nag-ingon nga AMLA will file a civil forfeiture nga kaso as the basis for the issuance of preservation order that will give the government the authority to take hold of the property aron si Bacon dili makadispatchar sa nesgutan nga mga propiedad na. Mr. Bacon, the end is near and the end is really there. Baog na ang atong kapaignan. Daghantag mga bahandi, pero bandi dili mo'y mukuyog nato sa atong kalisod nga magtingkagol kita dihang dapita sa presohan, no? Ug malas ka lang. Mo na nga bisag unsa ka inuta pagka ihalas nimo nga di ka madakpan karon, moabot gyud ang panahon nga madakpan ka. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, jut lang. Makahinukto ko ka jut nga naman si Congressman Tinix wa maka-receiver sa ako ang tawag. Nag-okay man to siya. Kajut lang kay basig na usab ang inuhuna, no? Alright, subliyon ko lang atong pulso ha. Kajut lang. Sa dialogue sa DND o sa UP, doon na kuno'y klaro o doon na kuno'y positive development. Pananglitan, magkauli ay ang kabubuto nilang duha. Unsay mga maayong termino nga inyong ikasugyot para ang Armed Forces of the Philippines o ang UP. Tugutan nga makasulod, PNP, tugutan nga makasulod sa UP campus. Karon part wa na siguro ilang din sa College of Law kay nag-screen kuno karon sila og bag-o nga umabot nga din sa College of Law. Unya na ako noy mga intriga. Naay mga intriga part nga kanang ilang ikuan kanang anti-government yun. Okay, nala sige. Ang iyang balay Sir Frank ubos sa DPWH. Ha? Dako kaayo. Kini si Bacon. Mao ba? Okay. Diba Albarquez ang naadadapit sa ubos nga bahin sa DPWH? Grabe na itong mga espiya, no? Si PB 442
ang iyang balay sir naa sa ubos sa DPWH Region 10 dako kayo. So saon taman no nga dako kayo pero naay naabasa ninyo nga kini ubos na ni sa court order sa korte nga dunay freeze o gi-freeze among property. Basin og ingon nana saon taman mao na nang imuha gyud nga kini nga kapadulngan Mr. Bakon. Bakon na diha aron nga mareforma o magbag-o ka na sa imong kagalingon. Alright. Sugod na ta og hisgot sa makausap pa sa importante kay nga hisgutan. Part ang atong hisgutan ben apamantay oras. Hala ka. Piki makita sa oras. 2 minutes more. Alright. Alas 10:28 na. Hisgutan tagamay ang Chacha. Charter change. Oo. Ang House of Representatives nagakauyon, naga-approve na sila sa usa ka phrase. Ang phrase nga bot na to ipasabot, ilan ang gi-aprobahan na? Kanang gitawag nga unless otherwise provided by law. Sa rason nga sila rin ibaw. Ako allergic ko nini part kining matawag nga unless otherwise provided by law. Ngano? Kini nga common nga phrase unless otherwise provided by law naasab ni sa atong 1987 nga konstitusyon. I hope nakita nila ni no. Panalitan. Kanang abolition sa political dynasty. Tinuod gibutang diha sa 1987 nga konstitusyon pero talawan ang mga kunkom nito mga panahon na. Ilang gideligar ang kapangakuhan o responsibilidad ngadto sa Congress. Kay gibutang ba dito unless otherwise provided by law, which means conditional. Although there is a such provision abolishing the political dynasty. But that is not an absolute, it is not a self-executing provision under the 1987 Constitution. It will still be remanded to the powers to be exercised dihang dapita sa Congress unless provided by law. Tanawa, o aduna ba'y mga magbabalaod, mga senador, mga congressman, ang nangunay sa pag-usab aron ma-abolish ang political dynasty. Zero. Okay. Na I hope dili kini malabad. Ang unless provided by law sa ilang nasabutan ha, kini may kalabutan na nga that only Filipino citizens, kita, maoy makakontrol, maoy makapanag-iya, maoy maka-list sa mga alienable lands of public domain. Natural resources, kita ragyod, public utilities, kita ragyod, educational institution, kita ragyod, media, mass media company, kita ragyod, an advertising company sa nasud sa Pilipinas, kita ragyod ang manag-iya. Now, kini nga akong gipanginganlan nga ilang giaprubahan part, ang uban ni solely owned by Filipino citizens such as media companies, advertising companies din sa Pilipinas. All others nagkinahanglan og partnership 60-40 such as public utilities pwede, no? Educational, I think 70% Pinoy, 30% pwede makaparticipate ang ato ang mga langyaw. Other issues concerning pagpanag-iya 60-40, mga sa mga natural resources pananglitan, mag-mining 60-40 lang gyapon. Alright. Gipasabot nila nga sa ilahang naayunan sa ilahang naayunan, ang manag-iya nini mao ra gyud ang mga Pilipino. Apan naigingon dire nga unless provided by law. Wa man ni problema. Kay kung panalitan ako si kinsa baka Limsing, usa ka Chinese national nga grabe kadagan sa sapi, nanalo nga no. Kung gusto ko manag-iag yuta, maglabi pa ko sa Congress. Kung gusto ko nga magmina dinhi sa Pilipinas, unya ako'y manag-iya 100%, mananghid pa ko sa Congress.
In other words, beholden kita sa Congress once there is a company, a big investor, and other investors for that matter will have to lobby Congress for its approval or acceptance. Why? Kay naaman din ay butang nga ilang nasabutan unless provided by law. Which means nga kita gyud ang manag-iya. Mahimo nga ato kining ikagahin ang pagpanagya sa lain kung dunay balaod ipalabang sa Congress. Halos magkamamaw. Now, dabi karon kung ang utok sa mga framers sa Constitution kaniadto or ang attitude sa Congress sa 1987 nga Constitution magasusama sa mga utok o attitude sa bag-o nga Constitution nga pag-usabon sa pagkakaroon nga muungot dili basta-basta i-grant. I hope mausab nga naman kining pagdumili nila sa pipilala ni isite na ko. Pagdumili pananglitan sa abolition sa political dynasty because ang directly affected, adversely affected if and when the political not dynasty will be abolished, sila raman di sa sulod kay mga politiko. Ampo ta nga